po bang mga hindi nyo pa mga pinangalanan dito, mga miyembro pa rin ng House of Representatives o miyembro na ng Senado? Your Honor, I invoke po muna my rights po. Thank you po, Your Honor. Yan po ang opening statement nyo. Yes po, kasi yan po ang kadalasang tinatanong ng iba pong mga kaibigan lang din po. At yung kinaklarify nyo po kanina would pertain dun sa mga sinabi mo dito sa sinumpaang salaysay na sinabmit ninyo sa Senado. Yes po. Ito po yun. Ito po yun. Ito po yun. Opo, kasi lumalabas po na sinasabi nila na ako daw ay nakadirektang transaction ko si Speaker at saka si Saldi ko, which is wala naman po talaga. Ang nandito po na nakasulat sa akin pong salaysay ay naririnig ko po na madalas pong sinasabi at pinagyayabang ng politiko na ibibigay po sa kay Speaker daw o kay Saldi ko yung obligasyon na hinihingi nila. So ang clarify nyo lang po sa amin ngayon is yung sinasabi mong no personal knowledge o wala kang diretsong transaction. Access. Yes po. Or access. And Yes when you po. say access, physical access, personal access, nakausap, naka-meeting, nakausap sa telepono, in person. Yes po, opo. Yun po ang kinaklarify nyo. Opo. At Pero yung iba mo yung sinabi dito, tungkol dun sa pagpangalan sa kanila. Kasi there are several. There are few paragraphs here, several paragraphs na nababanggit yung pangalan ni Representative Saldico and also the Speaker. Di ho ba? Pero lahat po yung mga sinasabi nyo dito, yung mga tinuturo nyo na kung sino ang nagpaabot sa inyo o nagsabi sa inyo na yung mga ano na yon, mga komisyon na yon ay para sa kanila, totoo pa rin po ito. yes po, Your Honor. Okay. So meron ho ba kayong hiwalay na sinumpaang salaysay na balak nyong isubmit dito sa committee, Infracom ng House of Representatives? Kasi ito nga po ay sa Senado, correct? Na-submit nyo po ito. And it was part of your testimony before the Senate, correct? Yes po. And now you're here before us, personal appearance, and you took your oath earlier. Do you intend to execute a separate statement or sinumpaang salaysay? Or are you going to also adopt this sinumpaang salaysay as submitted to the Senate? It was executed September 6, noong Sabado lang po. Hindi po. Ito pa rin po ang sworn statement ko. Meron ka pong sworn statement. Ito pa rin po, yung Ito ginamit pa ko po rin. sa Senate po. Ito pa rin ang gagamitin natin para itanungin kayo. Opo. At ulit, gusto ko pong ipaulit sa inyo na nanunumpa kayo o sumumpa kayo para isiwalat ang katotohanan, ang buong katotohanan. The truth, but not the whole truth, but nothing but the truth. Opo, Your Honor. Naintindihan niyo po yon. Opo, Your Honor. Whole truth. Opo, Your Honor. Kaya ko po tinatanong yan kasi dito nga po sa sinumpaang salaysay ninyo, mag-asawa. By the way, nasaan po si Mrs. Diskaya? Ngayon po, nagpapalpitate po yung puso niya at saka bumagsak po yung insulin niya dahil sa nangyayari po. Dahil siyempre po, nag-aalala po siya sa kanyang buhay. Plus, inaalagaan po niya yung 4 po naming anak kasi yung 4 po naming anak is suffering for, ano din po, So nasa ADHD. bahay lang po siya o nasa Opo. ospital? Sa bahay po. Meron ho ba kayong medical certificate to show us na ganun nga ang kanyang kalagayan? Wala po pang mapapakita pero may pinadala po ang misis ko na ano po, letter po dito. Okay. Kaya ko po in-emphasize yung the whole truth at nothing but the truth. Kasi ho, hindi maiwasan ang observation. Ito ay nakita ko agad at sigurado po ako, marami rin pong nakakita na specifically number 20 or paragraph 20 kung saan pinangalanan ninyo yung mga miyembro ng House of Representatives na allegedly ay yung mga tangkot dyan sa mga bayaran na yan, dyan sa mga komisyon na yan, dyan sa transaction na yan. But paragraph 20 says, ilan sa kanila ay sina. Ilan sa kanila. So, ibig sabihin, partial lang po ito. Hindi po ito kompleto. Yes or no? Yes, Your Honor.
Hindi kompleto. Pakisabi nga po, hindi po ito kompleto. Yes, Your Honor. Hindi kompleto. Meron pa. Meron pa po. Pag sinabi mong hindi kompleto, ilan sa kanila? Meron pa. Ang gusto ko pong tanungin sa inyo, pwede ho bang bigyan nyo na po kami ng kompleto na listahan? Kasi sa pagkakasabi nyo ilan sa kanila ay sina, alam nyo exactly kung ano pa o sino pa yung mga ibang sangkot na members of the House of Representatives. And nagtataka rin po ako at gusto ko rin pong itanong sa inyo, yun po bang mga hindi nyo pa mga pinangalanan dito? Mga miyembro pa rin ng House of Representatives o miyembro na ng Senado? Your Honor, I invoke po muna may rights po. Ano po sabi nyo? I invoke po muna may rights po. Rights? Exactly what right? Yung hindi pa po ako sigurado po sa mga dokumento po ng iba pong pwedeng mabanggit. Hindi ko po maintindihan kung anong klaseng right sa batas ang ini-invoke ninyo. Yes, ang mga umaapil po sa atin, and by the way, with respect to that, Mr. Chair, may I just clarify? How do we call these persons or these individuals, someone who were invited to appear before us? Are they guests? Are they resource persons? Or are they witnesses? Because the rules say they are supposed to be witnesses. The rules. And by the way, talking about the rules, isa po po yung kailangan ko pong ipa-clarify. Ano po exactly ang rules na gag-govern ng proceedings natin dito sa TRICOM or Infracom? Kasi po, 3 pong committee ito. Good Government and Public Accountability, Public Works and Highways, and the third committee is Public Accounts. So 3 committees. And these committees are supposed to be governed by separate rules of proceedings. But I'm not aware of any new rules that would govern or are now governing these very proceedings. Are we being governed by the general rules with respect to rules of governing inquiries in aid of legislation, or the rules of procedure, or these are the general rules of procedure governing inquiries in aid of legislation? Just clarificatory, Mr. Chair. We're governed by the House rules and the rules of procedure governing inquiries in aid of legislation. Okay. We The don't House- have Separate. a separate House rules. And indeed, under those rules, witnesses have the rights, certain rights. Pero po yung binabanggit niyo po ngayon, di po sigurado kung ano pong right. What specific right do you have that you are now invoking? You are not invoking right against self-incrimination, right? Your Honor, kung okay lang po ba, nasa executive session ko na lang po sasabihin para sa kaligtasan din po ng pamilya ko at ako. Hindi po ako papayag nun. Of course, that should be the decision of the body. But I am not in favor of this. Kasi, kung kayang-kaya niyo po na pangalanan ang ilan ng mga members of the House of Representatives at nababanggit niyo rin nga po yung pangalan nila Speaker and Representative Saldico doon sa Senado. That was not in executive session. That was in open and public proceedings. I do not get it. I do not understand kung bakit all of a sudden you will be asking for an executive session dito po sa harap ng miyembro ng committee ng House of Representatives. That is quite unfair and I don't think that is sanctioned by the rules. Bakit po? Your Honor, okay lang po ba Do I take it na gusto mo pa rin magbanggit ng mga pangalan? Hindi po, Your Honor. Wala po. So bakit ho kayo humingi ng executive session? Is it a matter of national security? I don't think so.
The chair would like to interject. Ano po yung hinihingi, Mr. Diskaya po na assurance, yung protection po ng komite? Kanina po kay Mr. Hernandez, yan din po yung kanya pong hinihingi mula sa amin. Yun din po yung igagawad po ng komite sa inyo at kay Mrs. Diskaya pagpunta po niya rito. Dahil siyempre naunawaan po namin yung bigat ng inyo pong mga testimonya, malalaking tao ang atin pong pinag-uusapan dito. So kung it is an assurance of safety, it's an assurance of security, the committee is prepared to grant it to both of you. Mr. Chair, I perhaps Mr. Diskaya may be allowed to consult briefly his lawyer so that the lawyer can enlighten him kung ano talaga ang pwedeng under executive session. Correct? I'm sure the lawyer would know kung saan ka pwede mag-invoke ng executive session. At yung tanong ko po kanina, meron pa ba na mga ibang pangalan kayong babanggitin na wala sa sworn statement? So I so move, Yes. Mr. Chair, to allow the witness to confer with counsel.